12:00 ng gabi, habang patay-sindi ang ilaw sa lumang kubo, may narinig siyang mahinang katok sa pinto, 3 sunod-sunod na tunog. Tok! 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 Hindi siya agad kumilos. Naramdaman niyang bumigat ang dibdib niya, parang may malamig na hangin na dahan-dahang pumasok sa baga niya. Sa loob ng 5 segundo, parang tumigil ang mundo. Doon nagsimula ang gabi na hindi na niya kailanman malilimutan. Si Aling Sally, 62 taong gulang, ay isang simpleng mananahi sa isang liblib na baryo sa gilid ng kabundukan sa Iloilo. Bata pa lang siya, inabandona na siya ng mga magulang niya, at lumaki sa pangangalaga ng isang tiyahin na madalas siyang saktan. Wala siyang sariling pamilya, walang anak, at iniwan na rin siya ng lalaking mahal niya noon. Tahimik lang ang buhay niya, tahimik pero puno ng lungkot. Ang tanging kaibigan niya, si Nora, ay isa ring matandang babae sa kabilang kanto, at sila lang madalas ang nagkukwentuhan sa hapon habang nagkakape. Sa umpisa, walang kakaiba. Karaniwan ang gabi. Tahimik ang paligid maliban sa huni ng kuliglig at alingaungaw ng malalayong aso. Pero isang linggo bago mangyari ang katok na iyon, may mga napansin na si Aling Sally na tila hindi tama. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa labas ng bahay, nakita niya ang isang batang babae na nakatayo sa may puno ng mangga, maputla, walang emosyon, at hindi gumagalaw. Nang lumapit siya para tanungin kung kaninong anak iyon, bigla na lang nawala ang bata. Akala niya noong una, guni-guni lang. Pero kinagabihan, may narinig siyang iyak ng sanggol sa likod bahay. Wala naman siyang kapitbahay na may sanggol. Minsan kasi, Sally, sabi ni Nora habang nagkakape sila, pag may naririnig kang iyak ng sanggol sa gabi, huwag mong sundan. Aswang daw yon, nagpapanggap. Tumawa lang si Aling Sally noon, pero hindi niya alam kung bakit, kinilabutan siya. Lalong naging malamig ang hangin ng gabing iyon. Kinabukasan, may napansin siyang sugat sa leeg ng isa sa mga alagang manok niya, pero wala namang bakas ng kagat ng hayop. Parang malinis na hiwa, parang may matalas na dila na dumaan. Sa loob ng 3 araw, isa-isang namatay ang mga alaga niya. Iba-iba ang posisyon, pero iisa ang sugat, malapit sa leeg, tuyo ang dugo, parang sinipsip. May kakaiba na sa paligid, Sally, bulong ni Nora sa kanya, narinig mo na ba yung kwento tungkol sa aswang na nanghihingi ng kanin sa gabi? Hindi siya naniwala agad. Pero minsang 11:00 ng gabi, habang nagpupunas siya ng katawan sa labas ng bahay, dahil sa init, may nadaanan siyang anino na mabilis tumawid sa bubong ng bahay. Wala siyang nakita, pero narinig niya ang mabigat na pagaspas, hindi gaya ng ibon. Mas malaki. Mas mababa ang lipad. Doon nagsimula siyang manalangin gabi-gabi, paulit-ulit, habang pinapatay niya ang ilaw at isinususuksok sa ilalim ng kutson ang isang krusipihong kahoy na ibinigay ni Nora. May isang gabi, tinawanan niya pa ang sarili niya habang sinasabi, "Tanda ko na, baka paranoia na to," at kahit papano, may ngiti sa labi niya habang iniisip na baka stress lang. Kinabukasan, nagdala si Nora ng suman, at habang kumakain sila sa ilalim ng puno, napagkwentuhan nila ang kabataan nila. Tumawa sila, humalakhak, at saglit na nakalimot sa takot. Pero ilang araw matapos ang katahimikan, saka dumating ang gabi ng katok. Tok! 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 Walang boses. Walang ingay sa paligid. Pati mga aso, biglang natahimik. Parang may humigop sa tunog sa buong paligid.
Kinuha ni Aling Sally ang lamparang gasera at lumapit sa pinto. "Sino yan?" tanong niya. Walang sumagot. 3 segundo. 5 segundo. 1 minuto. Tapos muling kumatok. Mas malakas. Tok. Tok. Yee! Hindi na siya kumilos. Nanginginig ang mga tuhod niya. Sumilip siya sa siwang ng bintana. Wala siyang nakita sa labas. Pero nang tumingin siya sa kisam ng kanyang bahay, may aninong gumagalaw. Kinabukasan, hindi siya lumabas ng bahay. Hanggang si Nora mismo ang pumunta. Paglapit ni Nora, nakita niyang nakabukas ang pinto. Nakanganga. Sa sahig, may mga galos na parang marka ng kuko. Pero wala si Aling Sally. Tanging naiwan sa mesa ay isang basang panyo at isang platitong may kanin, tila may kumain, pero kalahati lang. Walang may alam kung nasaan si Aling Sally hanggang ngayon. May mga nagsasabing umalis lang siya. May mga nagsasabing sumama raw siya sa mga kamag-anak sa syudad. Pero si Nora lang ang laging tahimik tuwing tinatanong siya. At minsan, habang tahimik siyang nagkakape, sinasabi niya sa sarili, "Alam kong hindi yon basta tao. Kasi noong gabi rin yon may kumatok din sa bahay ko. Pero hindi ko binuksan." Sino ang kumatok kay Aling Sally? Bakit siya lang ang nawala? At ano ang totoo sa mga bulong-bulungan tungkol sa aswang na hindi pumipilit pumasok kung hindi mo siya pagbubuksan? Kung may marinig kang katok sa kalagitnaan ng gabi, lalo na kung 3 beses lang, huwag kang kikilos. Dahil baka hindi tao ang nasa likod ng pinto. At kung sa Iloilo ka nakatira, baka mas kilala mo na siya sa ibang pangalan. Pero dito, ang tawag lang sa kanya ay ang aswang na kumakatok tuwing 12:00 ng gabi. Abangan ang buong kwento. Matapos ang pagkawala ni Aling Sally, biglang nanahimik ang buong baryo. Parang may isang aninong dumaan at hinigop ang lahat ng ligaya. Ilang linggo na ang lumipas, pero hindi pa rin siya natatagpuan. Si Nora, kahit tila bumalik na sa normal ang kanyang araw-araw na gawain, ay tila may bumabagabag pa rin. Sa bawat paghigop niya ng kape, sa bawat paglagapak ng tsinelas niya sa lumang sahig ng bahay, ramdam niyang may kulang, may mali. Hanggang isang araw, may dumating na dalagang mukhang hindi taga roon. Maputi ang balat, mahaba ang buhok, pero mapungay ang mata na parang may kinikimkim na galit o sakit. Siya si Lyra, isang apong babae raw ni Aling Sally mula sa anak nitong hindi kailanman pinakilala sa buong baryo. Walang sinuman ang nakakaalam na may naging anak pala si Sally sa Maynila, at ang anak na yon, bago pumanaw sa isang aksidente, ay nagsabing kung sakaling mawala siya, si Lyra raw ay kailangang bumalik sa baryo ni Sally. Tahimik si Lyra sa una. Hindi siya palakibo, at tila hindi komportable sa mga mata ng mga kapitbahay na tila hindi siya tanggap. Ang ilan, nagbubulungan, anak daw yan ni Sally. Di aswang din? Pero sa mata ni Nora, may nakita siyang kapareho. Ang paraan ng paghawak ni Lyra sa tasa ng kape, ang paningin nito habang nakatingin sa puno ng mangga, parang si Sally, noong bata pa. Nagkakaramdam ka ba ng kakaiba? Tanong ni Nora minsang nagkasama sila. Hindi agad sumagot si Lyra, pero matapos ang ilang segundo, tumango siya. Bata pa lang ako, alam ko na. Hindi ako tulad ng iba. Hindi ako madaling magkasakit, pero gabi-gabi akong nananaginip ng mga taong lumilipad. May matanda sa panaginip ko na palaging may dalang mutya, at sinasabing maghanda ka, Lyra.
Malapit na sila. Sa likod ng mga panaginip at sakit na kinikimkim ni Lyra, may mas malalim na sugat. Ang kanyang ina, anak ni Celie, ay hindi namatay sa aksidente. Isang gabi, matapos ang isang matinding pagtatalo sa isang lihim na nasaksihan ng kanyang anak, nakita na lang itong duguan sa loob ng kanilang banyo. Sabi ng pulisya, nagpakamatay. Pero si Lyra, alam niyang hindi iyon totoo. Noong gabing iyon, bulong niya kay Nora, may 3 beses na may kumatok sa pinto. Pero hindi niya binuksan. Kinaumagahan, wala na siya. Muling tumahimik si Nora. Pareho silang kinilabutan. Sa sumunod na gabi, habang palihim na naglalakad si Lyra sa gubat malapit sa ilog, may naramdaman siyang kakaibang lamig. Sa ilalim ng buwan, may isang matandang lalaki na nakaputing barong at may hawak na baston, nakatayo sa gitna ng landas. Matagal lang itong nakatitig sa kanya, bago nagsalita, hindi ka ligtas, Hija. Hindi ka rin ordinaryo. Dugo mong dumadaloy ay may kasaysayang mas matanda pa sa baryo nating ito. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Lyra, na paatras ng kaunti. Ako si Mang Lakay. Isa akong albularyo. Isa sa huling bantay ng mutyang diwa ng panubli. Dinukot niya sa kanyang bayong ang isang lumang pendant, gawa sa tila kabibe, pero kumikislap sa dilim na parang may buhay. Ito ang mutya na matagal nang pinapasa sa lahi ng inyong pamilya. Dito nakatali ang lihim ng pinagmulan niyo. Sinabi ni Mang Lakay na ang pamilya ni Aling Celie ay isa sa mga huling lahi ng mga bantay lupa, mga tagapangalaga laban sa itim na mahika ng mga aswang sa panay. Pero matagal na silang tumalikod sa kanilang tungkulin matapos masunog ang isang buong barangay noong 1947 dahil sa isang pagkakamali ng isang kaanak nilang bumaligtad at nakipagsanib sa mga nilalang ng dilim. Siya ang unang kumatok, si Datu Balangaw. Isang makapangyarihang aswang na dating tao rin. At ngayon, bumalik siya para wakasin ang dugo ninyong lahi. Lalong nabigla si Lyra. Hindi niya alam kung dapat siyang maniwala. Hindi niya ginusto ang ganitong buhay, gusto lang niyang mabuhay ng tahimik, makalimutan ang trahedya ng ina, at makahanap ng bagong simula. Pero mayong nalaman niyang may iniwang misyon sa kanya, hindi niya alam kung kakayanin niya ito. Hindi ako mandirigma, sabi niya kay Mang Lakay. Hindi ako bayani. Wala sa espada ang lakas mo, Hija, sagot ng albularyo. Nasa puso at sa paninindigan. Simula noon, gabi-gabi siyang sinasanay ni Mang Lakay sa mga lumang dasal panangdalang, sa tamang paggamit ng mutya, at sa pag-unawa sa mundo ng engkanto at aswang. Pero ramdam ni Lyra, hindi lang aswang ang problema. May mga tao rin sa baryo na tila nagmamasid sa kanya. Si Aling Pina, matandang tindera sa palengke, tila laging nasa paligid niya. May isa ring binatang tahimik na laging nasa ilog kapag nandoon siya, at minsang inabot sa kanya ang isang rosas na kulay itim. Sa panaginip niya, muling bumalik ang matanda na may mutya, pero sa pagkakataong ito, dumudugo na ang kamay nito, at sa likod ay may mga matang pula na dahan-dahang lumalapit. Lyra, sabi ng matanda sa panaginip, kung hindi mo ito tatanggapin, ikaw ang susunod na mawawala. Nagising siyang pawis na pawis, nanginginig. Sa tabi ng kama niya, andoon pa rin ang mutyang iniabot ni Mang Lakay, pero ngayon, tila may bitak na sa ibabaw nito. Parang may puwersang gustong kumawala. Sa likod ng mga bulungan ng baryo, sa gitna ng mga panaginip, at sa ilalim ng bawat pagkatok sa gabi,
lumalalim ang misteryong bumabalot sa kanyang dugo. Hindi pa siya handa. Pero ang dilim papalapit na. At sa susunod na katok, baka hindi na lang ang pinto niya ang buksan, kundi ang mismong kaluluwa niya. Sa bawat araw na lumilipas, lalong bumibigat sa dibdib ni Lyra ang mga tanong na ayaw niyang sagutin. Sa labas, pinipilit niyang magmukhang matatag, kinakausap ang mga kapitbahay, tumutulong kay Mang Lakay sa paghahanda ng mga halamang gamot, at iniikot ang baryo na parang walang iniinda. Pero sa loob niya, parang may sugat na hindi gumagaling. Isang sugat na araw-araw niyang kinakamot, pilit inuunawa. Bakit siya? Bakit ang pamilya nila? At higit sa lahat, bakit siya iniwan ng ina niya sa gitna ng lahat ng ito? Madalas niyang balik-balikan ang huling gabi bago mawala ang kanyang ina. Mainit ang ulo nito noon habang siya naman ay umiiyak. "Mama, sabihin mo naman kung anong nangyayari," sigaw niya noon. Pero ang tanging isinagot ng ina niya ay, "Hindi mo pa panahon, Lyra. Pero darating ang araw. At sana mapatawad mo ako." Hindi niya nasabing pinatawad na niya ito. Hindi niya nasabing naintindihan na niya kahit kaunti. Ngayon, araw-araw niyang kinikimkim ang mga salitang hindi na niya kailanman masasabi. At sa bawat gabi, lalo na kapag tumitigil ang hangin at parang humihinto ang mundo, bumabalik sa isip niya ang itsura ng nanay niyang may takot sa mga mata. Parang may tinatakbuhan. Parang may iniiwasan. Sa mga gabing iyon, mas madalas na siyang ginugulo ng panaginip, mga imahe ng isang lumang bahay na puno ng abo, mga aninong may pakpak, at isang batang umiiyak sa loob ng kulungan na yari sa ugat ng puno. At palaging may isang tinig, "Bumalik ka kung saan ka nanggaling." Isang gabi habang naglalakad pa uwi mula sa bahay ni Mang Lakay, may naramdaman siyang kakaiba. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Walang ingay ng kuliglig, wala ring hangin. Sa dulo ng daan, sa ilalim ng ilaw ng poste, may nakita siyang batang lalaki na nakaupo sa lupa. Nakatungo lang ito, hindi gumagalaw. "Hoy, iho," mahinang tawag niya. Hindi sumagot ang bata. Lumapit siya, marahan. "Gabi na, nasaan ang magulang mo?" Pero nang makalapit siya, napansin niyang madilim ang mga mata ng bata, walang puti. At nang bigla itong tumingala, ngumiti ito sa kanya, isang ngiting walang emosyon, parang maskara lang. Tumayo ang bata, at dahan-dahang lumakad palayo, patungo sa kakahuyan. "Lyra," sigaw ni Mang Lakay mula sa malayo. Napalingon siya, at sa saglit na yon, pagbalik ng tingin niya, wala na ang bata. Hindi sila makakapasok ng basta-basta. Pero sinusubukan na nila, ani Mang Lakay habang palapit. Maliit pa lang ang mga galaw, pero darating ang gabi susubukan nilang sirain ang pananggalang ng baryo. "Paano ko to kakayanin?" bulong ni Lyra. "Paano kung hindi ako sapat?" Tahimik si Mang Lakay saglit bago siya sinagot. "Ang mutya ay hindi ibinibigay sa taong handa. Ibinibigay ito sa taong kailangang maging handa." Hindi agad siya nakasagot. Pag-uwi niya, pilit siyang natulog pero hindi siya mapakali. Habang nakahiga, narinig niyang parang may kumakaluskos sa bubong. Akala niya pusa lang. Pero nang buksan niya ang bintana para silipin, may nakita siyang aninong dumaan, mabilis, malaki, at tila may pakpak. Agad siyang tumakbo kay Mang Lakay kinabukasan. "Hindi lang to mga panaginip, di ba?" tanong niya. "Totoo ang lahat ng to," tumango si Mang Lakay. At hindi pa sila tapos. Iisa-isang sisirain ang pananggalang sa baryo.
At kapag natapos yon, saka sila atake. Nagsimula silang maghanda. Gumawa sila ng mga anting-anting, naglatag ng mga pananggalang sa mga puno, at nagdasal ng mga sinaunang orasyon tuwing alas 6 ng gabi. Pero kahit sa gitna ng paghahanda, dama ni Lyra ang pagkawatak ng kanyang loob. Sa tuwing nakikita niya ang mga bata sa baryo na naglalaro, naiisip niya kung anong buhay ang pwede sana sa kanya, isang buhay na walang takot, walang misyon, walang halimaw. Minsang nag-isa siya sa ilog, lumapit si Elias, ang tahimik na binata na madalas niyang makita. Alam ko kung anong pinagdadaanan mo, Anya. Nagulat si Lyra. Paano mo nalaman? Hindi lang ikaw ang may lahing galing sa dati. Lolo ko'y isang tagabantay din dati, pero pinatay siya ng sariling kapatid nang pumili siya ng ilaw kaysa dilim. Tahimik silang dalawa. Parehong may bitbit na sugat, parehong may kasaysayang hindi nila pinili. Ikaw ba, Lyra, pipiliin mo pa rin ang ilaw kahit masakit? Kahit mag-isa ka, tanong ni Elias. Hindi siya nakasagot. Dahil sa totoo lang, hindi pa niya alam ang sagot. Kinagabihan, habang nagbabantay sa bintana, biglang lumamig ang paligid. May humuni sa labas, hindi tunog ng hayop, hindi tunog ng tao. Isa itong awit, parang lulabi, pero nakakasindak. Sa ilalim ng malamlam na buwan, nakita niya ang 4 na aninong gumagalaw sa gilid ng mga bahay. May bitbit silang tila sako, at sa likod nila, may isa pang mas mataas ang katawan, nakabalot sa itim. Napaatras si Lyra. Kinuha niya ang mutya, at agad itong kumislap. Pero hindi niya alam kung paano ito gamitin. Naramdaman niyang nanginginig ang kamay niya, hindi sa takot ng halimaw, kundi sa takot na hindi niya maprotektahan ang mga taong dapat niyang alagaan. Isang sigaw ang umalingaw mula sa kalsada. Tulong! Anak ko! Tumakbo si Lyra palabas. Si Aling Rosa, yakap-yakap ang isang batang babae, walang malay, malamig, nanginginig. May humila sa kanya sa ilalim ng kama, sigaw nito. Sa gilid ng bahay, may nakita siyang bakas ng kuko sa pader. At sa ilalim ng poste, muling lumitaw ang batang lalaking may maitim na mata. Pero ngayon, hindi lang siya mag-isa. Sa likod niya, nakatayo ang isang matandang lalaking nakaitim, may pakpak na parang gawa sa anino. Umiti ito kay Lyra. Isang ngiting kilala niya dahil nakita na niya ito sa panaginip. Matagal kitang hinintay, Lyra, bulong nito. Ngayon, panahon mo nang pumili. Sa gabing iyon, habang ang buong baryo ay unti-unting binabalot ng dilim, si Lyra ay nakatayo sa gitna ng dalawang mundo, ang mundong puno ng sakit na iniwan ng nakaraan, at ang mundong kailangan niyang iligtas kahit ayaw niyang maging bayani. Simula ng gabing iyon, nang unang harapin ni Lyra ang aninong may pakpak, tila nag-iba ang hangin sa buong baryo. Mas madalas na ang pagputok ng ilaw sa gabi, biglang nawawala ang mga manok, at may mga bata na nagsasabing may naririnig silang tumatawa sa labas ng bintana, kahit 10 oras na ng gabi. Minsan, habang naglalabas si Aling Rosa sa poso, nakita raw nito sa timba ang mukha ng isang matandang babae na may dilaw ang mga mata at duguan ang labi. Pagdilat niya, tubig lang ulit. Pero mula noon, ayaw na niyang lumapit sa poso tuwing dapit hapon. Si Lyra, sa kabila ng tapang na pinapakita niya, ay mas lalong lumulubog sa pagdududa. Araw-araw niyang suot ang mutya, pero hindi pa rin niya alam kung paano ito tunay na gamitin. Sabi ni Mang Lakay, darating daw ang araw na kusa itong kikilos, kapag handa na ang kanyang puso.
Pero kailan ba siya magiging handa? Naiisip mo bang tumakbo? Tanong ni Elias habang magkasamang naghahanda ng mga palaspas at anting-anting sa harap ng bahay ni Mang Lakay. Hindi agad nakasagot si Lyra. Tinitigan niya ang kamay niyang may bahid pa ng putik at ang mutyang kumikislap sa gitna ng kanyang dibdib. Araw-araw, mahina niyang sagot. Araw-araw kong iniisip kung paano kung iwan ko na lang lahat. Wala na ang nanay ko. Wala na si Aling Sally. At baka, ako na ang sunod. Tumango si Elias. Pero andito ka pa rin. Ngumiti si Lyra, pilit. Kasi kung ako ang tumakbo, sino na lang ang lalaban? Minsan sa gabi, habang nag-iisa sa kwarto, kinakausap niya ang mutya. Tila inaabot ng tingin ang wala. Mama, sana nandito ka. Hindi ko alam kung kaya ko to, walang sagot, pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may nakikinig. O baka umaasa lang siya na may magpapaliwanag sa lahat, o may tutulong sa kanya pag dumating na ang huling laban. Ilang araw pa lang ang lumipas, pero mas lalong tumitindi ang mga kakaibang pangyayari. Isang gabi, nasunog ang isang bahay sa kabilang barangay, sabi ng mga tao, aksidente raw. Pero ang sabi ng ilan, may nilalang daw na dumaan, may buntot na parang ahas, at mata na kulay apoy. Kinabukasan, sa mesa ni Mang Lakay, may iniwang balahibo, itim, matulis, parang hindi sa ibon. Isa sa mga utusan ng datu, anya. Nagpaparamdam na siya. Habang lalong dumarami ang mga palatandaan, lalong bumibigat ang tensyon. Sa baryo, may mga batang biglang nagkakasakit. Ang ilan, kinakalabutan kahit walang dahilan. Si Lyra, minsang tinangkang salubungin sa daan ng isang matandang babae na hindi niya kilala, pero paglapit niya, tila naglaho ito sa harap mismo ng kanyang mata. Hindi lang to laban ng katawan, paliwanag ni Mang Lakay. Laban din to ng isipan at damdamin. Kaya kailangang buo ka, Lyra. Pero paano ko bubuin ang sarili kong basag, sagot niya. Hindi ko makilala kung sino talaga ako. Hindi ko alam kung totoo ang lahat ng to, o kung niloloko lang ako ng sarili kong isip. Tahimik si Mang Lakay, saka binigyan siya ng lumang kahon. Sa loob nito, may mga sulat na tila galing pa sa nanay niya, mga liham na hindi niya alam na iniwan. Sa bawat letra, damang-dama niya ang pangungulila, ang takot, at ang pag-ibig ng isang inang pilit inilalayo ang anak sa kapahamakan. Anak, kung binabasa mo na to, ibig sabihin nasa gitna ka na ng giyera. Hindi ako naging perpektong ina, pero ginawa ko ang lahat para mabuhay ka. Hindi para itago ka sa mundo, kundi para bigyan ka ng lakas na harapin ito. Lumuha si Lyra. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya iniwan, kundi iningatan. Simula noon, mas naging determinado siya. Pero hindi nawala ang takot. Sa bawat hakbang, dala niya ang bigat ng sariling sugat. Sa bawat oras, iniisip niya kung sapat na ba ang pagmamahal ng ina para punan ang butas sa kanyang puso. At sa bawat gabi, habang hawak niya ang mutya, dinadasal niya na sana huwag siyang maunang mabigo sa sarili, sa ina, sa buong baryo. Isang gabi habang nagbabantay sila ni Elias, nakaramdam silang dalawa ng kakaibang lamig. Mula sa kadiliman, may tunog ng mga paa, hindi hakbang ng tao, kundi parang kampay ng pakpak na mabigat, mabagal. May paparating, bulong ni Elias. Nagtagpo ang mga mata nila, parehong may takot, pero parehong nananatili. Lumabas sila ng bahay.
Sa gitna ng kalsada, may 4 na nilalang na tila hindi talaga ganap na tao, mga mahahaba ang braso, may balat na parang ahas, at mga mata na kulay dilaw. Sa gitna nila, lumilitaw ang anino ng isang matangkad na figura, si Datu Balangaw, ang halimaw sa mga panaginip ni Lyra. Hindi pa siya lumalapit. Para siyang usok na nagkukubli sa dilim. Pero ramdam ng lahat ang bigat ng presensya niya, parang dumidilim ang paligid kahit may buwan. Hindi pa to ang huling gabi, sabi ni Mang Lakay na ngayon ay nasa likuran nila. Pero sinusubukan nilang pasukin ang takot natin. Gusto nilang mawala ang pag-asa bago pa man magsimula ang tunay na labanan. Huminga ng malalim si Lyra. Hindi niya alam kung kaya niyang lumaban, pero alam niyang wala ng atrasan. Hindi na siya ang dating Lyra na umiiwas sa mga tanong. Hindi na siya ang batang gusto lang ng tahimik na buhay. Siya na ngayon ang nagdadala ng mutya. Siya na ang susunod na tagapagbantay. Pero habang dumidilim ang gabi, habang lalong lumalapit ang panganib, isang tanong pa rin ang gumugulo sa isipan niya. Kapag dumating ang huling laban, sino pa ang matitira sa baryo ng mga lihim? Itutuloy. Hindi alam ni Lyra kung paano pa niya hahawakan ang lahat. Sa bawat araw na lumilipas, parang unti-unti siyang kinakain ng bigat ng mga tanong, ng takot, at ng isang pakiramdam na parang may kulang o may mali. Sa kabila ng lahat ng paghahanda, sa bawat panalangin at orasyon, may bahagi pa rin ng kanyang puso na hindi matahimik. Parang may nakatago. May hindi sinasabi. Isang hating gabi, habang naglalakad siya papuntang bahay ni Mang Lakay dala ang bagong tapos na anting-anting, nadaanan niya ang lumang kubo sa dulo ng baryo, ang dating bahay ni Elias. Wala na raw tao roon, sabi ng iba, kaya laking gulat niya nang makita ang liwanag mula sa loob. Maingat siyang lumapit, patagong sumilip sa bintana. At doon niya nakita si Elias. Hindi nag-iisa. Sa loob ng kubo, nakaupo siya sa isang luma at sira-sirang lamesa. Sa harap niya, may itinayong altar na puno ng mga lumang papel, sinaunang sulat at larawan. Isa sa mga iyon ay larawan ni Lyra. Natigilan siya. Sa tabi ng altar, may hawak si Elias, isang bagay na tila kahawig ng mutya, pero baliktad ang anyo. Itim. At may pulang liwanag na tila galing sa apoy. Umuugong ito habang inaaral niya. Tila may sarili itong buhay. Tumakbo si Lyra palayo, hindi na nakayanan ang bigat ng nakita. Kinabukasan, hindi siya nagpakita kay Elias. Hindi rin siya sumagot sa mga tanong ni Mang Lakay. Sa buong araw, para siyang nawalan ng lakas, hindi dahil sa takot kundi sa pagkabigo. Tiwala na lang ang meron ako, bulong niya habang tinititigan ang mutya sa kanyang dibdib. Pero kung pati yon ay niloloko lang ako, ano na lang ang natitira? Gabi na nang muling lumapit si Elias. Walang dalang armas. Walang paliwanag. Lyra, kailangan nating mag-usap. Ano yung nakita ko kagabi? Diretsong tanong niya, walang paligoy. Matagal bago sumagot si Elias. Sa bawat segundo ng katahimikan, naririnig ni Lyra ang tibok ng kanyang puso, mabilis, mabigat, galit. Hindi ako kalaban, mahina ang boses ni Elias. Pero may parte sa kasaysayan ng pamilya ko na hindi ko agad sinabi. Yung mutya na hawak mo. Yung altar. Yung larawan ko. Bakit mo ko pinagmamasdan? Para saan yon? Tuloy-tuloy na tanong ni Lyra, unti-unti nang nanginginig ang boses. Ang pamilya ko, kami ang bantay ng dilim.
Natigilan si Lyra. Bantay? Anong ibig mong sabihin? Ipinanganak ako para sumunod sa yapak ng lolo ko, si Manong Elias, ang naging tagapaglingkod ni Datu Balangao. Pero siya rin ang tumiwalag sa kadiliman. Tinakbuhan niya ang misyon at pinarusahan siya. Ako ang naiwan para ituloy ang sumpa. Pero hindi ko pinili iyon, Lyra. Hindi ako sumumpa sa dilim. At nung nakilala kita nagbago lahat. Tahimik si Lyra. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo, pero isang bahagi ng kanyang puso, kahit paano, naniniwala pa rin. Ginamit mo ba ako? Tanong niya, halos pabulong. Hindi, mariing sagot ni Elias. Sinubukan kong unawain kung bakit ikaw ang may mutya. Kung bakit ikaw ang pipiliin. Dahil may bahagi sa kasaysayan ng mga tagapangalaga na hindi ko maintindihan. At ikaw ang susi. Ikaw ang huling tagapagdala ng liwanag. Bakit ako? Sapagkat hindi ka lang basta tagapagmana. Ikaw ang anak ng Datu. Parang biglang nawala ang hangin sa paligid. Anak ng Datu, bulong ni Lyra. Sagot ni Elias. Bago tuluyang lumimita si Datu Balangao sa dilim, may isa siyang anak, mula sa isang diwata na piniling umiwas sa gulo ng mga espiritu. Ang inang yon ay ang ina mo, Lyra. Nanlamig ang buo niyang katawan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa ilalim ng apoy. Hindi imposible yan, totoo. At dahil sa dugo mong nagmula sa liwanag at dilim, ikaw lang ang may kapangyarihang magsara ng pintuan sa pagitan ng dalawang mundo. Ikaw ang tulay. At ikaw din ang maaaring maging wakas. Sa sandaling iyon, parang gumuho ang lahat ng alam ni Lyra tungkol sa sarili. Paano kung totoo nga? Paano kung siya mismo ang dahilan kung bakit lumalakas ang kadiliman? Paano kung siya ang pintuan? Habang bumabalik siya sa bahay, halos wala na siyang pakiramdam. Hindi niya alam kung kanino siya kakampi. Kung ano ang totoo. Lalo na't sa kinagabihan, muling nagparamdam ang puwersa ng dilim. Sa gitna ng ulan, may narinig silang iyakan mula sa silong ng paaralan. Si Mang Lakay agad na tumakbo roon. Sumunod si Lyra at ilang taga-baryo. At sa gitna ng sahig, nakita nila ang katawan ni Aling Rosa, nakahandusay, may marka sa dibdib, at mata na ng lalaki sa takot. Sa tabi niya, isang piraso ng itim na mutya, basag at nanginginig. Simula na ng pagwasak, bulong ni Mang Lakay. Sinimulan na nila ang ritual para buksan ang pintuan. At may isang bagay lang na kailangan nila para magtagumpay, napatitig si Lyra sa kanyang kamay, kung saan nandoon ang mutyang bughaw na pinamana sa kanya. Sa isang iglap na pagtanto niya, hindi lang siya tagapagtanggol ng baryo. Siya ang mismong susi. At kung mali ang desisyong pipiliin niya, maaaring siya rin ang maging simula ng katapusan. Umaga ng huling araw. Tahimik ang buong baryo, parang huminto ang oras. Wala ang karaniwang sigawan ng mga bata, walang ingay ng manok o tahol ng aso. Kahit ang hangin parang takot dumaan. Alam ng lahat, ito na ang araw ng pagsubok. Si Lyra, nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga sa tabi ng lumang kapilya. Hawak pa rin ang mutya, nanginginig ang mga kamay, pero buo na ang loob. Alam niyang hindi na siya makakatakas. Hindi na ito kwento ng paghahanap. Ito na ang oras ng pagharap. Lumapit si Mang Lakay. Tahimik lang siyang tumabi. Handa ka na ba? Tanong niya mahina. Hindi, sagot ni Lyra. Pero pupunta pa rin ako.
Ngumiti si Mang Lakay. Yan ang tunay na lakas. Nagsimulang mag-ipon ng mga tao sa gitna ng plaza. Ilan sa kanila may mga anting-anting, ang iba may hawak na palaspas, at ang ilan nagdarasal lang sa ilalim ng kanilang hininga. Wala silang armas na gaya ng sa sundalo, pero meron silang paninindigan. At si Lira ang pinili nilang sundan. Sa itaas ng burol, sa lugar kung saan bumagsak ang unang sinag ng araw tuwing Marso, nandoon ang pintuang itinayo ng sinaunang lahi, gawa sa bato, may ukit ng mga nilalang mula sa panaginip, at sa gitna, may guwang para sa mutya. Nandoon na rin si Elias, nakasuot ng balabal na may simbolo ng sinaunang gubat. Nakayuko siya, tahimik, tila nagdarasal. Pagdating ni Lira, hindi agad siya tumingin. Kahit anong mangyari, sabi ni Elias, alam mong hindi kita niloko. Tumango lang si Lira. Ang pinakamahirap sa lahat ay patawarin ang sarili. Mula sa likod ng bundok, may kumulog kahit walang ulan. Ang langit biglang dumilim. At mula sa guwang ng kagubatan, lumabas ang mga nilalang ng dilim, mataas, payat, mabalahibo, may pakpak, may buntot, may mata na apoy at hiningang yelo. At sa pinakahuli si Datu Balangaw. Ang katawan niya tila gawa sa usok at anino, pero ang mata ay maliwanag, mas maliwanag pa sa araw. Sa bawat hakbang niya, natutuyo ang lupa. Huminto siya sa harap ng pintuan, at tinitigan si Lira. Aking anak, Anya. Nagbalik ka. Huwag mo akong tawaging anak, sagot ni Lira, Mariin. Hindi ako tulad mo. Hindi mo maikakaila ang dugo mo, sagot ng Datu. Kaya ka pinili. Dahil ikaw ang tagapagmana ng dalawa, liwanag at dilim. At ngayon, kailangan mong pumili. Hinila ni Elias ang espada ng liwanag mula sa kanyang balikat. Hindi siya nag-iisa. Napangisi ang Datu. Ang bantay na tumalikod. Wala kang laban sa akin. Ngunit hindi sumagot si Elias. Sa halip, lumapit siya kay Lira, at iniabot ang itim na mutya, ang kapilas ng hawak niya. Pag pinagsama ang dilim at liwanag, magbubukas ang tunay na kapangyarihan, paliwanag niya. Totoo bang pwede akong pumili, tanong ni Lira. O sinumpa na talaga akong maging daluyan lang? Wala kang sumpa, sagot ni Mang Lakay, lumalapit din. Pero may kapangyarihan kang pwedeng gamitin sa kabutihan o sa kasiraan. Lumapit si Lira sa gitna ng pintuan. Inilagay niya ang mutya, bughaw sa kanan, itim sa kaliwa. Nagninning ang bato. Umuga ang lupa. Mula sa langit, bumagsak ang liwanag na parang kidlat, at tinamaan ang puso ni Lira. Sa isang iglap, bumalik sa kanya ang lahat ng alaala ng ina niyang umiiyak habang itinatago siya, ng gabing iniwan siya sa pinto ni Aling Seli, ng bawat hakbang ng pagtatanong, ng bawat kirot ng pagkakalimot. At doon niya nakita, hindi siya itinakwil. Siya ay itinago. Para iligtas siya. Para mapangalagaan ang huling pag-asa ng daigdig. Sumigaw ang Datu. Ibigay mo sa akin ang pintuan. Pero sa halip, tiningnan siya ni Lira ng direkta sa mata. Hindi mo ako hawak. At hindi mo rin ako mapapasaiyo. Sa isang hiyaw, siniklab ng Datu ang apoy sa paligid. Ang mga nilalang ng dilim ay sumugod. Tumakbo ang mga taga-baryo sa depensa, gamit ang dasal, anting-anting, at dasal ng kanilang mga ninuno. Si Mang Lakay ay nagpalabas ng usok na parang ulap ng gubat. Si Elias ay lumaban gamit ang espada ng liwanag.
Ngunit nasa gitna si Lyra, at sa kanyang puso, pinagsama ang bughaw at itim. Liwanag at dilim. Kaayusan at kaguluhan. Sumigaw siya, at mula sa kanyang katawan lumabas ang enerhiyang walang kulay, hindi puti, hindi itim, kundi malinaw, puro, at makapangyarihan. Tinamaan ang pintuan, at sa isang iglap nagsara ito. Pumunit sa hangin ang huling sigaw ng datu. Hindi pa tapos to, sigaw niya habang hinihigop ng sariling anino. Babalik ako. Isang huling pagsabog. Lahat ay natumba. Ang paligid ay tahimik. Pagbangon ni Lyra, wala na si Elias. Tumakbo siya sa paligid, hinanap siya. Hanggang sa makita niya ang balabal nito, nakapatong sa ibabaw ng bato. Walang katawan. Walang dugo. Isa na lang alaala. Napaluha si Lyra. Hindi niya alam kung anong klaseng sakripisyo ang ginawa ni Elias. Hindi niya alam kung saan siya napunta. Pero isang bagay ang malinaw, hindi siya nag-iisa. At hindi siya iniwan. Pagbalik sa baryo, sinalubong siya ng katahimikan. Pero hindi ito katulad ng kanina. Ito ay kapayapaan. Sa unang pagkakataon, ang langit ay maliwanag at ang hangin ay malambot. Lumapit si Mang Lakay. Anong gagawin mo ngayon? Tumingin si Lyra sa silangan kung saan sumisikat ang araw. Babantayan ko ang pintuan. Hanggat may mutya. Hanggat may alaala. Hanggat may kwento. Ngunit sa dulo ng kagubatan, sa ilalim ng aninong naiwan ng datu, may isang mata na muling dumilat. Ang dilim ay hindi tuluyang nawawala. Minsan lang itong natutulog. At sa muling paggising sino ang haharap? Wakas o simula. Pagkaraan ng labanan, hindi na muling bumalik ang dilim sa baryo ng San Ramon, hindi pa. Ngunit hindi rin bumalik ang dati. Iba na ang katahimikan ngayon. Parang may kirot sa pagitan ng bawat patak ng ulan, may bigat sa bawat ihip ng hangin. Si Lyra, ang batang dating hindi pinapansin, ay ngayoy binibigyang galang, inaasahan, at tinatanaw ng buong komunidad. Ngunit sa puso niya, alam niyang may bahagi pa ring nagdurusa. Araw-araw, binabalikan niya ang burol kung saan nagsara ang pintuan. Hindi para hintayin ang pagbabalik ng datu, kundi para maalala si Elias, ang kaibigang naging bantay, ang bantay na naging sakripisyo. Hindi pa rin niya alam kung saan ito dinala ng liwanag, pero pinipili niyang maniwalang buhi ito, sa paraang hindi kayang abutin ng mata. Isang alingawngaw sa hangin. Isang aninong dumaraan sa mga puno. O siguro, isang bulong sa kanyang panaginip tuwing gabi. Si Mang Lakay naman, unti-unting bumalik sa tahimik na buhay. Nagpatuloy siya sa panggagamot at pagtuturo ng lumang kaalaman. Ngunit mas madalas na siyang tahimik. Sa isang pag-uusap nila ni Lyra sa ilalim ng gabi, nasabi niya, ang tunay na giyera, anak, ay hindi yung may dugo. Kundi yung nasa loob mo, kung paano mo pipiliin ang tama kahit masakit. Tama siya. Dahil kahit nagwagi si Lyra, may kapalit iyon. Nawalan siya. Nasugatan. At habang pinipilit niyang bumangon, unti-unti rin niyang natututunan ang kahulugan ng tunay na lakas, hindi lang sa kapangyarihan, kundi sa kakayahang magmahal, umunawa, at magpatawad. Muling nagparamdam si Aling Sally isang araw. Tahimik siyang lumapit kay Lyra habang nag-aalay ito ng bulaklak sa lumang bato. Patawad, Lyra. Akala ko noon, kapag tinago ka, ligtas ka. Pero mali pala ako.
Mas ligtas kang harapin ang sarili mong anino kaysa magtago sa liwanag. Ngumiti si Lyra. Hindi niya kinailangan ng paliwanag. Sa paglipas ng panahon, natutunan na niyang yakapin ang mga sugat ng kanyang nakaraan, at maging mapagpasalamat sa mga taong kahit papaano, minahal siya sa abot ng kanilang kakayahan. At tungkol sa kanyang ina, isang gabi, habang tahimik siyang natutulog, napanaginipan niya itong muli. Nasa gitna ng lawa sa ilalim ng bituin. Nakasuot ng puting saya, nakangiti. Hindi kita iniwan, anito. Pinili lang kitang ilayo para mabuhay ka. Nagising siyang may luha sa pisngi, pero magaan ang dibdib. Hindi na siya nagtanong pa. Hindi na niya kailangang hanapin ang buong kasaysayan. Ang mahalaga, buo na ang kanyang pagkatao. Mula noon, si Lyra ay naging tagapangalaga ng bagong henerasyon. Tinuruan niya ang mga bata ng tungkol sa liwanag, dilim, at pagpili. Hindi niya itinago ang katotohanan. Sinabi niya ang buong kwento, pati ang pagkatalo, takot, at sakripisyo. Sapagkat alam niyang sa bawat bata na marunong makinig, may binhing itinatanim. At balang araw, kung muling bumangon ang dilim, may mga batang handang humarap. Isang araw, habang nililinis niya ang lugar sa burol, may nakita siyang bagong usbong ng halaman, hindi karaniwang damo, kundi isang maliit na puno na may dahong parang kristal. Sa pinakailalim nito, may nakalibing na bagay, isang piraso ng puting mutya, basag ngunit kumikislap. Napangiti si Lyra. Walang salita. Walang sigaw. Pero sa loob-loob niya, alam niyang may ibig sabihin ito. Siguro si Elias. Siguro ang diwata. O baka, paalala lang ng liwanag sa kanya, hindi ka nag-iisa. Minsan pa niyang tiningnan ang langit, at sa liwanag ng araw, nakita niyang may isang aninong dumaan sa ulap. Hindi siya natakot. Ngayon, handa na siya, hindi para lumaban, kundi para tanggapin ang bawat takdang hakbang ng buhay. Sa dulo ng lahat, alam niyang hindi siya perpekto, at hindi kailanman naging madali ang landas na kanyang tinahak. Ngunit isa lang ang malinaw, hindi mo kailangang maging bayani para magliwanag. Kailangan mo lang pumili araw-araw, oras-oras, kahit pa masakit, na manatili sa kabutihan. Dahil sa mundong puno ng anino, ang pinakamaliit na liwanag ay sapat na para hindi tayo tuluyang mawala.